We want to find out from you po, anong preparasyon kung sakaling itaas ang alert status dahil sa aktibidad ng bulkan? Yes, totally meron po tayong according sa monitoring ng PHIVOLCS, tatlong senaryo po ang pwedeng mangyari dito sa Mount Canalaon. Isa is status quo lang natin ang alert level 3 at dahil sa mga increasing volcanic activity, magsuslowly may ascension lang po ng magma, but this will be very slow. This will be limited doon sa 4-kilometer danger zone. Occasional explosive alerts, yun po, mga medyo maliliit. Yung isa po, yung isang scenario na nakikita natin ay mag-escalate po tayo sa alert level 4 dahil sa pag-continuous ng volcanic activity natin, may mangyayaring mga bagong sisingawan, yung lava at magma, at pwede pong magiging explosive kung saan magiging mas wider yung scope natin, mas maraming magiging evacuees natin. At yung pangatlo naman, at ito yung pinipray natin na mangyari, ito yung magkalma na yung bulkan at mag-downgrade na tayo to alert level 2 because may mangyayaring, pag-explain ng PHIVOLCS, may mangyayaring gas loss within the magma. Pero lahat ng mga senaryo nito po ay pinipreparahan natin. For example, kahit Christmas, nagpatuloy po tayo doon sa Valle Hermoso sa Negros Occidental noong December 24 upang i-assess ay i-inspect ang readiness ng ilang mga evacuation centers doon na mag-accept ng mga other potential evacuees from Canlaon City. This is in case na mas lumawak pa yung coverage ng pagputok ng bulkan, mas lumawak pa ang kanyang effect. So talaga na po tayo ng mga evacuation center sa mga karating na LGUs. Dito naman sa side ng Negros Occidental, yung La Castillana ay nag-enter into a sisterhood agreement with Pontevedra and Himamaylan para mag-accept po ng ito yung mga LGUs na hindi affected pero handa silang mag-accept naman ng mga evacuees kung sakaling, from La Castillana, kung sakaling mag-escalate po yung pagputok ng bulkan. At the same time, patuloy po yung paghahanda natin, yung mga preposition goods po tayo, patuloy yung pag-replenish ng mga goods natin na dinidistribute. And may mga tulong din po at naka-in place din po tayong mga gamit, mga response teams na pwede natin i-deploy anytime. And after all of these response operations, ay mag-sit down na po. Uupo po talaga yung agencies and local government units at yung probinsya ng Negros Occidental para pag-usapan yung magiging permanent solutions kasi hindi po pwede na every time na may volcanic activity, mag-evacuate, wala tayong concrete na magagawa para sa ating mga kapatid doon na nakatira sa paanan ng bundok.